Legendo. Okay, and Kuya Ken, forward ka dito. Forward ka sa harap. Ayan. Okay, dito ka sa gitna. Okay, sir, dito tayo sa tabi niya. Okay, Ken. Before you blow your candle, close your eyes and mag-wish ka muna for yourself. Okay? Close your eyes, tapos mag-wish ka muna for yourself. Close your eyes and make a wish. Done? Okay, count of 3. Blow the birthday candles in. 1, 2, 3! Yay! Ayan, at syempre, Kuya Jerome, mga reporters, hindi mo natapos yung ating candle blowing kung walang birthday message si Mommy and Daddy for Kael. Syempre, ladies first. Ayan. Mommy, you first. Hello po. Ayoko po sanang mauna kasi mawawala na naman po siya ng sasabihin. Pero po, gusto ko lang po magpasalamat una-una po sa Diyos. At nangyari po yung araw na ito, mag-birthday na po siya sa Lunes, na naganap po ngayon. At gusto ko po magpasalamat din po pangalawa sa aming po mga magulang, sa aming mga kapatid na todo suporta, sa amin pong sa kanya po mga ninong at ninang na naririto, mga lolo at lola, tito at tita, na dumayo pa po mula sa Bulacan, saan pa po ba, Pampanga, Zambales, meron pang galing ng Baguio, San Jose City, at sino pa po ba? Siyempre pa po yung mga taga-Gimba. Siyempre po, at siyempre po yung mga kasama po namin, araw-araw. Mga co-teachers po namin, maraming pong salamat. Andito po yung aming boss. Yay! Salamat po sa inyo. At sa aming pong SSBC family, SCBC family, at mga, sino po ba? Mga kapitbahay. Wala po pala kaming kapitbahay. Salamat po. Maraming salamat po. Ayun, sabi ko na po, wala na siya sasabihin. Okay, wala po ka na. Mami Abet, ano naman po yung wish nyo for Kael? Kael, listen to salamat po sa mga wishes nyo. Ano ka, wish daw? Panalangin po namin sa kanya ay lumaki siya na may tamang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga para po sa amin. Bukod po sa anumang yaman ng mundo, yun po yung aming panalangin para po sa kanya. Yay! Palapakan naman si Mami. How about si Daddy naman, sir? Wala na po akong sasabihin. Thank you sa inyo pong lahat. Salamat po dahil nandito kayo. Hindi ko po talaga na-expect na makakapunta po yung ganito karami, mas kalalayo pa. Sa Kael ay nasaan ba siya? Nagtago na. Takot, ano po kasi siya sa akin eh. Parang takot siya sa akin. Mas sa kanya siya malapit. Kumbaga kasi po pag nagalit ako sa kanya, siyempre father yung mag-impose ng discipline. Tama po ba? Kaya pag alam niya nang hindi ako umuos na sa gusto niya, sa kanya siya pupunta. Kaya parang mas malapit siya sa kanya. Pero ganoon pa man ay of course wala naman pong father na nangarap na mapahamak ang kanyang anak. Kaya po ang prayer ko ay gabayan siya ng Panginoon sa paglaki niya, and of course ay maging successful siya someday, yung na-discover niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya, tsaka yung maging mabuti siyang tao sa mga kahit kanino po, at maging mabuting